Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Anong bagay na napasibol ng Ama na hindi palalaguin niya sa kanyang nasa? Anong binuhay niyang di pinangalagaan niya, samantalang siyang may takda para sa kanila? O mga minamahal ko, halina kayo at tinunang kung paano ang Ama'y makapangyarihang totoo sa buhay ninyo. Walang maliw ang pagmamahal niya. Kaya sa kanya nyo ilaban, siya ang magiging karapat-dapat. Buhay po ba ang Diyos? Nakakatuwa naman ang tatlong batang ito. Kung inyong pagninilayan, maging sa mga bata, merong mabuting kumilos, mainam, yun po bang parang may isip na, no? Meron namang parang walang kamuwang-muwang pa sa edad niya ng ilang taon. Ganyan din po naman sa mga may edad na matatanda. Kung susuriin ninyong lahat, wala akong pagkakaiba. Sa bata't matanda, hindi pare-parehas ang pag-uugali, ang gawa at ang pananalita. Subalit bata't matanda man, hindi doon ang sukatan ng Ama sa paggalaw, sa pananalita, kundi sa kalooban na tinataglay ng bawat isa. Maraming tao ang may takot, subalit bakit hindi magawa yung dapat at marapat? Marami naman kung pagmamasdan mo, parang baliwala lang sa kanya yung pananalig niya. Subalit sila ang malalim. Sila ang malawak ang pangunawa, mga mahal. Kay sarap sa piling ng Espiritong Banal na laging tatandaan, para ano ba at nag-aaral pa sa kabanalan ng tao? Para ano pa at pinagninilayan ang buhay ng tao? Para ano at may Diyos Ama? Para ano ang gagawin niya sa buhay ng tao kung walang pakinabang ang mga anak niya? Halina kayo, patuloy na namnamin ang kalooban ng Ama at ipapadama niya kung gaano kabuti siya. Umangot tayo sa mga taga-Colosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nag-ahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siyang ulo ng iglesia na Kanyang katawan. Siyang una, ang panganay na anak ng Ama.
Ang unang nabuhay na muli upang siyang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos ang kanyang kalikasan, ay manatili rin sa anak at inibig niyang ng sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya. Sa pamamagitan ng anak, sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at lupa. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong kasamaan. Ngunit dahil sa kamatayan ni Kristo, ginawa niya kayong mga kaibigan upang makaharap sa Kanya ng walang kapintasan, banal at walang bati. Subalit, kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita sa inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahahayag sa lahat ng tao. Kung papaano pinagkatiwala ng Ama sa anak na inuna bilang panganay para sa halimbawa na pagkakatotoo na ang Ama ay isang tunay na Ama. Isang pagpapaulat, paghahayag ng marapat upang makitang hayagan ng tao kung paanong pinagmulan nila. At isang halimbawa na hindi matarok, malirip ng tao, na hindi maabot ang kanyang katwiran at kalooban ay di madama. Kaya't ibinigay ang Espiritu upang siyang tuwirang magpadama at magpakilala ng tapat at marapat. Kaya't isang tunay na halimbawa ang pinagmulan ng lahat ng tao sa lupa. Kaya't pinakita naman ang katotohanan ng ang anak ay ibinaba. Mga minamahal, bakit nga ba mayroong pang pagdalisay? At yan ang dahilan kung papaano ang pagdalisay na ito ay pamamaraan upang makita ng Ama kung ang isang katulad ng kanyang anak na inuna ay mawawangisa ng mga anak niyang nagpapakatuto tapat sa sanlibutan ito. At yan ang dapat na mapagtagumpayan ng lahat. Ang kung papaano ibinigay sa isang anak na mabuti at isang halimbawa, maibibigay din sa mga anak niyang tumutupad at nakikihalubilo sa tama at tumpak. Kaya nga't kung lahat ng tao ay maliwanag sa pag-iisip ang lahat, na kung walang pasimula, walang wakas, na kung walang halimbawa, walang tutularan, na kung walang buhay, walang hahanapin ng Ama para hanapin ang tunay na Kanya. At kung wala siyang mga anak na tuwirang ninanasang mapa sa Kanya, hindi na ibinaba ang magdudulot ng marapat. Kaya mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Isang tunay na halimbawa na kung pagmamasdan ay hindi lamang doon ang simula para makuha lahat. Sa pandama, gamitin ng lahat. Sapagkat ang isang tunay na pag-ibig sa kalooban, dinadama. Kaya't ang bawat isang may tunay na layunin at adhikain ang pag-ibig ng Ama ang siyang hinahanap at kapag nadama, siyang binubuhay ng lahat. Alina mga mahal ko, hindi matutupad ng isang Kristo kung walang tunay na pag-ibig. Kaya't kung ang tao'y wala rin pag-ibig, hindi makatatalima sa kalooban ng Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos, mapuspos ng liwanag, maging tama't tumpak ang layunin ng lahat. Buhay ba ang Ama? Isang tunay na halimbawa ang pinakita ng isang Kristo kung papaanong manampalataya, magtibay, magtiwala at umasa sama. Kaya't ang lahat ng mananampalataya, kung totoong nananalig sama, ito ang makikita nilang dapat tularan at mithiing matularan. Mga mahal, kay palad ng mga napusan, kay palad
ng kumikilala. Kay palad ng nakakakita. Kay palad ng sumusunod, alang-alang sa Ama. Sapagkat makikita ninyo ang tunay na paghahari, hindi lamang dito sa lupa, maging sa langit. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya nga, ano ang dahilan at nagpakita ng pagbabagong anyo ang isang Kristo? Ang kaningningan ng kaputian upang lahat ng kanyang mga anak na binigyang isang tunay na halimbawa kung magbabagong anyo, makikita ang tunay na liwanag. Pagbabagong isip, pagbabagong damdamin, pagbabagong saloobin, pananaw sa buhay, ukol sa kaligtasan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya, ang lahat ay tinuturo niya. Walang bagay na di ka matututunan ukol sa kabutihan at kabanalan kapag siyang nasumpungan. At wala namang hindi ka makakaligtaan, makakalimutan sa una mong pag-uugali kapag ang naghari na ay ang Diyos na dakila. Buhay ba ang Ama? Kaya mapalad ang nagmimithi ng pagbabagong buhay at patuloy na ninanasang magbagong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Huwag kang gumawa ng masama at walang masamang sasapit sa iyo. Lumayo ka sa kabuktutan at lalayuan ka rin ito. Huwag kang maghasik ng kaapihan, baka mag-ani ka ng 7 ibayo. Huwag kang humingi sa Panginoon ng kapangyarihan o humingi sa hari ng mataas na tungkulin. Huwag mong igiit sa Panginoon na ikaw ay matuwid. Yamang ang tao'y nagpapakababa sa Ama. Nililisyan niya yung batid niyang hindi marapat sa pananaw ng Ama. At patuloy na ninanamnam kung ano ang kanyang nasa upang hiyaon ng matupad magawa nila. Kaya't mapapalad ang naglalayo, nagnanasa ng kanyang pag-ugali ay tuwirang mapagbago. At ito'y di kayang gawin ng tao, kaya't may Diyos Ama na dapat hilingan, dulugan, at ika'y pakikinggan sa iyong katapatan. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Sige, magnilay po kayo. Halimbawa, may anak kang makulit at may anak kang mabait. Saan maganda damdamin mo na maluwag? Subalit parehas mo silang mahal. Ganyan ang Ama. Makulit man, matigas man ang ulo nitong isang anak niya at ito'y mabait, parehas niyang mahal. Kaya lamang, hindi madama nitong matigas ang ulo. Ang nararamdaman niya, kaya dito nagsusumakit siyang mapagbago siya. At siya ang Espiritu ng Ama. Ang hinahanap niya, ang naliligaw, upang akayin sa matuwid at ituwid ng landas. Ang hinahanap niya ay ang mahina, upang palakasin at pagtibayin ang kalooban. Subalit doon sa tiwala na, kampante na ang Ama, sapagkat alam niyang sa Kanya na sila. Kaya mapapalad ang pinagtitiwalaan. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Katotohanan, katotohanan, mga mahal. Hindi kaya ang isang magulang na pinaghirapan ng kanyang kalooban at pagkatapos ay makita niyang yun pala ay mayroon ding pagbabago. Hindi kaya siya masiyahan. Ganyan ang isang magulang. Pagbabata niyang ginagawa ang lahat ng dapat sa kanyang mga anak upang kapag tinanggap, makitang ganap ang kanyang kadakilaan. Kaya't ibinaba ang isang tunay na halimbawa na makikita ng lahat at tutupad ang lahat nang sa kanya'y tumanggap. Halina mga mahal ko, mapapalad ang tumanggap at nakakilalang ganap. Hindi ganang inyong katauhan yan, kundi mayroong naghari
at pasalamatan yung ganap sapagkat kayo'y napabilang sa paghaharing ng ganap na anak at ng Ama na naghari sa lupa. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alala, umbaga, kung minsan ng tao binibigyan ng pagkakataon, subalit nananaig pa rin ang kanyang sariling kagustuhan. Kaya naman, kapag tinapik siya, dapat magising ng muli at huwag nang magbabalik-balik pa sa dati niyang gawin. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Mayroon po bang naninikipan dibdib na nakakatawa? Wala, ano? Subalit, kapag maluwag ang kalooban mo, ang sarap tumawa, di po ba? Mga mahal, yan ang katotohanan. Ang Kristo hindi nakihalakhak, kundi nakihalubilo sa pagtitibay, pagtitika. Ilan kaya ang nang dahil sa mabuting hangarin, binabata niya para lamang sa kapwa niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mapapalad ang nagtitibay at nagbabata para sa kapwa niya, sapagkat higit na ligaya ang kakamti nila. Tulad ng Kristo, nang makita niya ang mga nakinabang na siya hanap tuwiran at nakamtan ang kalwalatian. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga mahal, ano ang bagay na hindi mahalaga? Kahit sa palagay ng tao walang kwenta, mahalaga pa rin. Kung papaano ang isang bagay ay pinahahalagahan ng tao, bakit ang kaluluwa ay hindi mapahalagahan? At kung pinahahalagahan ang kaluluwa, di sana'y ginagawa para sa kaluluwa at hindi lamang para sa sariling katawan. At hindi lamang para sa katawan, hindi lamang para sa laman, kundi para sa kaluluwa upang magawa ang marapat na dapat ay kamtin. Mga mahal, mapapalad ang nagtitibay alang-alang sa kanyang kaluluwa. Tatamuhin niya ang higit pa sapagkat natutunan niya ang marapat na mula sa Ama. Pagharian kayo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Purihin, purihin, purihin. Tingnan ninyo itong tatlong batang ito. Behave sila. Kung ang nakatabi ng isa, makulit. Sigurado, magkakalbitan, mag-agay. Palibhasa, nagkatabi-tabi. Medyo may takot, ano? Buhay ba nga ma? Oo, nagkaintindihan. Naintindihan nila, pagpalaing kayo. Diba, Justin, kilala mo ba sila? Kalaro mo? Oh. Niloob ng Ama na mapauna sila. Niloob ng Ama na makita niyo sila. Isang tunay na halimbawa ang mga bata, hindi man nagkakakilala, hindi man magkakilala, nag-uusap sila. Yung matatanda, magkakilala na, pag naiinggit ang isa, hindi, wala akong pakialam sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At yan ang pawang katotohanan na hindi kakamti ng katotohanan ng taong may laman ang damdamin. Samantalang ang bata, magkakatabi, magkakasundo. Hindi man magkilala, hindi man magkaano-ano. Nag-uusap, nangungusap, sa bawat isa, hindi nag-aaway. Mag-away man, mamaya magbabati. Mahal, gusto nyo bang maging katulad ng bata? Hindi nyo kaya yan. Tanggapin nyo Espiritu Santo. Matutulad kayo sa mga bata. Buhay ba ang Diyos? Mamahal, katotohanan, katotohanan. Wika nga ang kamatayan ng Kristo ay isang daan ng kaligtasan ng tao. Bakit? Kung tinatawagan mong Panginoon, isinsan ay nararamdaman sa kalooban. Yamang kayo'y naririto, mga minamahal ko. Pag nilayan nyo ang mga tinuran ko, magbulay-bulay kayo. Sa bawat buhay na nakamtan nyo, anging Ama, isilid nyo.
sa isip at damdamin nyo. Magaganap ang matutong magmahat kayo. Magaganap ang kayo, makapagbagong lubos. Tuwirang sama, ang liwanag ay taglay. Tuwirang siya, ang ganap na ligaya. Tuwirang siya, o mga minamahal ko, ang marapat masumpungan, marapat na makamtan, marapat na sa inyo'y mithing wag nang mawalay. Pamamagitan ng Espiritong hindi ninyo nasisilayan, sa pamamagitan ng Espiritong sa inyo'y magpapagalaw, maghahari ng tuwiran, magbibigay sigla't galak, tunay na liwanag na walang kamatayan sa buo ninyong buhay. Halina kayo, tuntunin ninyo ang marapat, makikita ninyong ganap. Ang sama ay alay at handog mula pa sa kanyang anak, na tinatawag ninyong Panginoon, at ang pag-ari hindi magwawakas sa pamamagitan ng Espiritu. Sa inyo'y dapat na matanggap sumainyong kapayapaan, aking mga mahal. Iba't iba ang pag-uukol ng panalangin. Iba't iba ang pananambahan ng tao. Iba't iba ang ginagawa para magpakilalang mananampalataya. Subalit, isang Espiritu ang magpapatotoo kung sino ang tapat sa Ama. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Ama? Kaya, iniwanan ka ba biyanan mo? May Ama ka at Kristo. Hindi ka ba mahal, kapatid mo? May nagmamahal na totoo sa'yo. Hindi ka ba kinikilala sa mga ginagawa mo? Aba, may kikilala sa mabuting gawa mo. Buhay ba ang Ama? Katotohanan. Kaya nga, ang nasisipayo ay inaaliw. Ang nalulumbay ay pinagagala. At walang tunay na nakalilirip, maliban siyang may handog ng buhay. Kaya dapat bang maghinagpis, maghimutok, na nakapagpapahirap ng dibdib, nakapdalason sa isip, upang di mo makamit ang tunay na layunin ng Ama sa iyong buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Paano mo makakamit ang layunin mong magbago kung di mo iwawaksi ang mga maruruming isip na pumapasok sa iyo? Nagsisimula ang pagtatampo doon sa pagkahabag mo sa sarili. Pakatandaan ninyo, mga mahal ko, ang tao kapag nahahabag na sa sarili at naaawa na ito, papasok na ang pagdadamali. Papasok na ang paghinanakit. Papasok na ang maraming hinagpis. Papasok na ang paghihimuto. At ito na ang nagiging daan parang isip ay maging masama. At pumasok sa puso ang masama ring damdamin. Ang may pandinig ay nakarinig. Gusto mo bang makalaya? Huwag mo nang isipin pagmasdan. Alam kong may
magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ay alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winik aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Yan, masagana. Dumaratal sa buhay ng tao, sadyang kumisan ay nanghihina. Sadyang minsan ay parang papasukin ng pagkalito. Lilituhin ka talaga. Kaya lamang, mayroon ka ng pundasyon, mayroon ang nakatanim sa'yo, pahihintulutan mo bang matibag yung pundasyon mo? Pahihintulutan mo bang mamatay yung tinanim sa'yo? Oh, mga mahal, isa ka mang magbubukid. Kung naghasik ka na, ayaw mong mamatay yung binhi mo, di ba ga? Ang gusto mo ay lumago at umani. Aya, tumaob na. Nataob na. Aya, namunga na. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Totoong totoo po. Talagang kung sino'y naglilingkod, yun ang tinutokso eh. Yun ang inaagaw. Subalit, ikaw na inaagaw na may nakatanim na at nakapunla na sa'yo, ay huwag kang
na hindi tama. Si kapatid tingnan mo nga si kapatid nagtitinda ng kasi po tinitinda niya tapos sa akin pa mapupunta yung kita. Nakakahiya naman po, di po ba? Kaya sabi ko, habang ako'y naglalakad, nagme-mensahe, anak, ano yung pinakita? Ay, wag na kako, wag na. Hindi, kahit ito lang po, kahit ito lang. Di po ba? Ba't po binahagi sapagkat mensahe yun? Kung nagpapakatotoo ka sa Panginoon, hindi mo maalala yung mamaya. Salamat sa suman, magaling ang pamangkin ko. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Pamamaraan niya yun. Sapagkat kung di na ako binigyan, hindi ako bibigyan. Masdan mo, anak, ang buhay. Sa unay mababa, paakyat ng paakyat. Sapagkat parang pyramid siya. Sabi niya, at masdan mo rin, anak. Ang mahal, sa kanya'y wala yun. Subalit, ang di niya namamalayan habang naglalakbay at napakabuti ng Panginoon. Bakit po yun ang naisip niyang ibigay? Sapagkat yun ang kalooban ng Ama. Sa totoo lang po, hindi lang naman yun ang tinda niya Bakit yaon ang binigay? Upang maibigay ang mensahe? Upang maibahagi? Ng Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Pagpalain ka, mahal na kapatid. Naway sa tuwing magtinda kay maubos lahat. Sa makatwid, anak, habang niluluto mo ito, lumalagkit. Ganyan din ang inyong pananampalataya. Habang naluluto sa Espiritu ko,
marapat ninyong gawin at marapat ninyong kamtin sa inyo'y mawawaan. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, habang pinagdaraanan ay bako, kailangan ito'y dahan-dahan. Mga mahal, sa daan man may patag, may bako-bako, may batuhan. Ganyan din ang buhay ng tao. At kung bawat kaganapan sa daigdig. Subalit, ang bawat araw, kung ang Ama ang pananaligan,